Bawal na ho guys ang balat sibuyas kapag ikaw ay isang public officials. Abay, sino ba namang nagsabing hindi? 'Di ba? Yan ho yung binitawang kataga ni Attorney Ferdinand Topacio. Kasi guys, alam nyo naman na hindi lang suspend ang ipapataw sa SMNI. Pinag-uusapan na din guys ang revocation. So, panibagong improvement yan. Kasi ang procedure ng suspension, pwede hong ang gumalaw dyan yung Congress at yung NTC lamang. Pero dito sa revocation, iaakyat ho ito sa Senate. So, ang mangyayari dito, matatanggalan na talaga ng prangkisa ang SMNI. Kasi kapag suspension, mayroon niyang specific time frame. Kung hanggang kailan lang sila suspend, 'di ba? Sabihin natin 1 month, 2 month, 'di ba? Ganon, suspension. Pero pag revoke, tatanggalan na sila totally ng prangkisa at bawal na sila lumantad, free air TV. Wala nang kasi nirevoke na. Anyway, pagbobotohan pa naman yan ng Congress bago ito iakyat sa Senate kasi gagawa pa yan sila ng bill na para i-revoke itong prangkisa ng SMNI. But then anyway, ito na nga, nagpatama si Attorney Topacio. Yan, sabi niya, a public officials should not be onion-skinned. Kasi alam nyo naman na si Ka Eric nagpalabas ng fake news. Ano yung sabi ni Ka Eric? House Speaker Martin Romualdez daw spent 1.8 billion sa travel expenses niya for the whole year. Where in fact, ang lumabas lang naman pala sa datos, 4.3 million sa kanya. And dito naman sa buong staff ng Congress ay umabot ng 35 if I'm not mistaken. Bali humigit kumulang 40 million lang. Pero hindi pa umabot ng 40 million guys. Malapit na sa 40 million. Pero ang tanong dito, saan niya nakuha ang 1.8? So, according daw sa kanyang source. Babalikan ko lang guys sa mga hindi nakakaalam. And then, nung tinanong ang kanyang source, ayaw niya naman ibigay. So, ang sabi ng iba, patola daw itong si House Speaker Martin Romualdez. Paano naging patola yun? Misinformation ang ini-spread nyo online. Diba sana, if you are diba, nasa national TV kayo, umiere kayo, sana naman, kino-confirm nyo yung mga naririnig nyong balita. Kaso wala Hindi nila kino-confirm, meron lang masabi, may masabi lang. Kagaya nito, kay yung kay Lorraine Badoy. Alam nyo naman yung nangyari kay Ka Eric, Dito tayo kay Lorraine Badoy. Ito yung sabi niya. They really are working overtime in the recruitment, yung angat buhay ni Lenny Robredo, mga kababayan natin, the people behind the angat buhay is CPP, NPA, NDF. That in fact, there are now mga on social media, mga nanay na naghahanap ng mga anak nila na wala na. Hindi na nila makita at ito yung nasumali ng Lenny Youth, no? So, yan, diba? Ang hilig nilang magpakalap ng fake news. Ngayon, pinuna sila. Pinuna ang SMNI. Tapos ipapagtanggol nyo ng ganyan lang basta-basta. Hindi mo pwedeng gawing palusot yan. Attorney Topacio, hindi mo pwedeng gawing palusot yan. Ang dapat dyan, managot ang dapat managot. So anyway, ito yung sabi niya, basahin natin Pinasok mo yan. Gusto mong maging official You expose yourself to the slings and arrows of outrageous criticism. Si VP Sara, sinasabi inubos yung confidential funds, may idinimanda ba siya? May idinimanda ba siya? Wala. Si former Digong, may idinimanda ba sa panahon niya na 6 na taon? Wala. Okay. Mukhang ulyanin din pala itong si Attorney Topacio. Ano yung nangyari kay Dilima? Wala daw dinimanda sa panahon niya. Walang dinimanda kasi kinulong niya. Tama ba? Ito, paalala natin ulit sa inyo. Kasi mukhang nalimutan ni Attorney Topacio Yan. Senator Leila de Lima arrested in the Philippines. Napatunayan ba na siya ay drag queen? Diba wala kasi first cases niya acquitted. Second cases niya, acquitted. Yung pangatlo, pinayagan siyang mag-grant ng bail dahil kulang ho ang ebidensya laban sa kanya, hindi sapat. Nakalaya.
from 7 years detention sa kanilang fabricated stories. Ito, si Trillanes. A critic of Philippine President Rodrigo Duterte has been arrested following a week-long standoff. Diba? Walang pinakulong, walang dinimanda. Attorney Topacio naman, para naman nagkakalimutan tayo dito Nagkakalimutan tayo dito sa mga maling nagawa, basta lang may pagtanggol mo or ma-defend mo ang kagrupo nyo kahit mali. Diba? Hindi tama yun. Ako naman itong si Attorney Topacio, para namang naglolokohan tayo dito. Wala daw dinimanda, pero meron lang pinakulong. Am I right? Diba? Kapag critics ka ni Duterte, mahirap magsalita. Kasi, it's either may kalalagyan ka or patatahimikin ka. Dalawa lang yung pupuntahan ng buhay mo Grabe kayo. Todo defensive yarn. Paano ba naman hindi guys wala namang masama kung exercise mo yung press freedom mo. Mag-free speech ka dyan, sa nararamdaman mo, sa saloobin mo. There's nothing wrong with that. Pero don't exercise your freedom of speech to tell lies to the public. Kasi no one deserves to hear fake news. Ginawang source si Ka Eric, tapos ang palusot niya, nagtatanong lamang daw siya. Come on! Iba ho, yung nagko-question ka sa nag-a-accuse. Nagtatanong lamang daw ho siya na merong 1.8 billion na ginasta itong si House Speaker Martin Romualdez. Bakit siya ginawang source ng ibang mga DDS? That's not questioning. You know, kasi kung nagtatanong ka, hindi ka gagawing source ng iba. Kaso ginawa kang source. And then ngayon, yung Congress, tinatanong kung sino yung source ni Ka Eric, coming from the source daw. Hindi niya siniwalat. So, imagine that, meron bang source or gawa-gawa lang? Diba? Huwag niyong exercise yung press freedom nyo sa pagsisinungaling. Social media is a tool para mag-spread ng information online sa mga various places na hindi abot yung yung TV, 'di ba? By using social media platform, you know what? Hindi mo na kailangan manood ng 24 oras, nandiyan na yung balita, 'di ba? Minu-minuto may balita, nakakakita ka. Pero guys, they're using social media to spread lies, to spread black propaganda, and to spread cruel and hateful statement against sa mga taong ayaw nila. That's not fair. Kay Lorraine Badoy, inakusahan niya itong si former Vice President Leni Robredo na miyembro daw ng mga alam nyo na. Where's your evidence? Where is your facts? Diba? Bago sana maglabas ng balita, you know what? Exercise nyo naman yung code of ethics. You should verified if, totoo yung balitang narinig nyo or chismis or haka-haka. Kasi, hindi naman fair sa taong pinakalatan nyo ng fake news. Kawawa naman yung taong yun. Di porket hindi lang kayo pinatulan. Sa dami yung violation na ginawa, tapos sasabihin nyo, the public official should not be onion skinned. Iba ho yung pagiging balat sibuyas sa tinatama ho yung pagkakamali nyong nagawa. Kaloka. Ulitin natin sabi niya, pinasok mo yan, gusto mong maging official You expose yourself to the slings criticism. Yan yung sabi ni ni Attorney Topacio. Si Sara na sinasabi inubos yung confidential funds, may idinimanda ba? Si former Pres Digong, may dinimanda ba sa panahon niya na 6 na taon? Walang dinimanda pero may pinakulong. That's it. Nagkakalimutan na ba? Ang bilis pa lang ng 6 years na yan Hindi pa yan umaabot ng 30 years para makalimutan agad. Pero kayo limot na limot nyo na. My goodness. Para namang naglolokohan tayo dito. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mimali Siya nyo. Nagbabalik ulit sa ating panibagong video.